So ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Ay, good morning, good morning pa rin pero tanghali na. Ang oras po ay ito na naman tayo, mga biyaheng tamad na naman, alas 11 ng alas 11 ng tanghali mga master. Lalabas po tayo ngayon. Ito po, hindi sana ako babiyahe. Kaso lang mga master, syempre naisipan ko na rin dahil wala akong magawa sa bahay. Ayan. At dahil ngayong araw na ito wala tayong top up, syempre gagawa tayo ng paraan para magkaroon ng top up. Kasi hindi tayo makakabiyahe kapag walang top up, syempre. So yun po, yun ang natin, no, gagawin ngayon. Ito naisip ko, ipakita sa inyo kung ano yung diskarte ko, no, kapag wala akong top up. Ito yung ginagawa natin mga master. Hindi ko binablog to kasi meron talagang araw na ganito lang yung ginagawa ko, pero hindi ako nagbablog. So ngayon naisipan ko na i-vlog na rin, no? Kasi tinatamad ako bumiyahe kapag So i-vlog na rin natin pala, no? Pero bago tayo mag-umpisa, magpagas muna tayo. Ito lang yung puhunan natin dito, gasolina. At saka kaya ko rin to i-vlog kasi nga meron nag-message sa akin sa aking Facebook page, no? At dahil doon sa message niya, na-trigger akong ipakita tong ginagawa natin na to. Kasi teka, mamaya na nga ikwento ko sa inyo. Ito mga master, mabilis lang to. Yun, no, pogi. Unleaded. Basta mapuno siya, full tank. Okay, papawin mo lang. Yung sagad. Basta yung sakto. Mga 150 tingin ko. Kaya ba? 140. Sige nga. 140 lang. So tuloy tayo sa kwentuhan mga master. Usually ganito ginagawa ko kapag wala tayong vlog, no? Mapapansin nyo hindi na ako nagta-top up kasi ganito po yung ginagawa ko. Ayan. So pag off ko sa biyahe, ang ginagawa ko, bumibiyahe ako ng 2 o 3 tatlong biyahe na puro credit wallet lang yun mga master. Yun lang. Kasi gagamitin natin yung credit wallet sa susunod na araw para sa regular na biyahe natin. Yung kikita tayo ng ng mga cash, di ba? Mangungulekta tayo ng cash. Uy, sorry, hindi ko napansin, kasalanan ko. Ngayon kaya ko rin to i-vlog para makita to ng ibang mga rider na hindi nila alam yung ganitong klaseng technique ba. Tsaka para na rin to doon sa isang rider ko, no, na nag-message sa akin sa Facebook natin at nanghihingi sa akin ng nanghihingi sa akin ng pera. Guys, mga master, mga sir, mga kuya, mga di ba? Hindi talaga ako nagbibigay. No, lang totoo yung mga nanlilimo sa akin. Hindi talaga kasi tawag nito, maraming paraan para kumita ka ng pera, no? Maraming paraan para kahit paano makadiskarte ka. Lalo na sinasabi niyang rider din siya. No, ang sabi niya kasi sa akin, hindi ko napapakita yung kanyang pangalan, no. For privacy na rin, syempre. Syempre, mahirap na ma-data privacy tayo. Ang sabi niya kasi sa akin, rider din daw siya sa Lalamove. At ayan, gusto niyang bumiyahe pero wala siyang pera, wala siyang pang top up. Tapos para daw kasi may sakit din daw yung asawa niya, ganyan. Kaya kailangan niyang bumiyahe sa Lalamove, no? Ngayon nag-message siya sa akin kasi sabi niya follower ko raw siya. Napapanood niya raw yung mga vlog natin mga master. Ayan, so sabi niya sa akin, sir, subscriber niyo ako sa ating YouTube. Napapanood daw niya yung vlog natin. Ayan, so baka naman daw pwede ko rin siya matulungan. Kasi gusto niya ng bumiyahe sa Lalamove, kaso lang wala siyang pera, no? Pero rider siya. So ako kasi pag nag-trigger agad sa akin yung kaya lang, rider ka sa Lalamove tapos gusto mo bumiyahe dahil wala kang pera, gusto mo magkapera, di ba? Ang sabi ko sa kanya, alam mo sir, totoo lang, ako rin rider din ako sa Lalamove at pareho tayo ng pangangailangan, no? Pero ako nakakadiskarte ako kahit wala akong pera. Nakakabiyahe ako sa Lalamove. Paano ko ba ginagawa yon?
Sabi ko sa kanya, pwede ka namang kumuha ng credit wallet, no? Kumuha ka ng isang credit wallet, tapos i-deliver mo kahit malapit lang. Ngayon, pag nagkaroon ka ng top up, edi pwede ka nang kumita agad ng pera. Ganun lang kasimple yun, sir. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan manghingi kahit kanino, no? Kasi ako, kahit na hindi ko ugali manghingi, master. Hindi sa ma-pride ako. Kahit na wala ako, hindi ko ugali yung mamalimos. Lalo na sa ibang tao na hindi ko namang kilala. Ewan ko sa inyo kung... wait lang, puntahan na muna natin yung O, tuloy tayo sa ating kwentuhan. Teka, may pick up kasi tayo mga master. Itong pick up natin credit wallet to mga master, no? Saan ba to? Dito lang din to eh. Tuloy tayo sa usapan natin. Ayan, ang sabi ko sa kanya, ako hindi ko ugaling alam mo yun, yung mag-message sa ibang tao, maghingi ng di ba? Hindi ko naman siya pinag-iisipan na masama. Pero kasi ang gusto kong i-emphasize sa kanya, ituro sa kanya mga master, di ba? May mga bagay na kayang gawa ng paraan, napakadali. Pwede niyang gawa ng paraan. Wala tuloy ako sa kinukwento na atin eh. Ayan, ang sabi ko sa kanya, mga master, ganun ang gawin niya, di ba? Kaysa, di ba, mag-message siya sa ibang tao, hindi naman masama, di ba, yung sinabi ko sa kanya. At sana, kung mapapanood mo tong vlog na to, huwag ka ma-open, sir, kasi eto, para sa'yo to, di ba? Huwag tayong umasa sa ibang tao. Tuloy natin. Mamaya tuloy natin tong usapan natin. Concentrate muna tayo dito sa... Dito yata eh. Kaso lang nakasarado yung gate. Pero tingin ko pwedeng buksan to. Lalamove! Janet! Tawagan ko na lang. Magaling ka ba Uy, galingan mo para masama ka sa Gilas. Di ba Saan ka nagbabasketball? Di ba dito may court? Hello po ma'am, Lalamove po. So tuloy tayo mga master. Ayan. So ito na nga. Ayan makikita nyo wala tayong top up. Tuloy natin yung ating kwentuhan para maniwala yung iba. Negative 6 pesos tayo mga master. Wala tayong top up. Pero babiyahe tayo ngayon para yan magkaroon ng laman. Diba? And ito po ay para dun sa sa kanya. Para at least hindi na siya manghingi, no? Alam nyo, pwede namang gawa ng paraan mga master. Hindi naman wag, grabe ka. Wala na akong pambili niyan. Ayun, sabi ko sa kanya, ayun nga, pwede naman, ano ba sabi ko? Pwede naman, sabi ko sa kanya, kasi gusto niyang, nangingi siya ng pera sa akin. Sabi ko sa kanya, pwede naman siyang bumiyahe nang wala siyang laman. No? Wala siyang laman. Pikapin nga muna natin. Opo, Hill. So, tuloy tayo sa kwentuhan natin. Pag-usapan natin siya. Ayan. So, yun na nga. Tuloy tayo. Sabi niya sa akin, nangingi daw siya ng pera sa akin. Sabi ko, pareho tayong Lalamove rider, sir. Pareho tayo ng pangangailangan. Ako rin, bubiyahe rin ako. Diba? Pag wala akong top up, nakakagawa ako ng paraan para diba, makabiyahe. So, ayun na nga. Sinabi ko sa kanya kung ano yung yung ginagawa ko. Pero ako kasi mga master, sa akin lang, hindi mo kailangan kasi pag nandito ka sa ganitong klaseng hindi mo naman kailangan, hindi ko alam kung scam o lang, basta hindi lang niya alam siguro. Pero sige, to cut the story short, ito po ang ginagawa natin, para makabiyahe kahit walang pera. Yun, gas lang ang puhunan. So ayun, tapos meron din isa nag-comment, sabi niya, hindi ko naman to ginagawa yung ganito. Hindi ko naman lulukuhin yung sarili ko, di ba? Ba't ko naman lulukuhin yung sarili ko? At bakit naman tayo manluloko ng ibang tao? Ito lang, personal, ko lang to personal vlog ko to kumbaga, ito yung ginagawa ko. Sinishare ko lang sa inyo yung ginagawa ko. And ayan, di ko usually binablog yung ganito, kaya napilitan din ako mag-vlog para na rin doon sa ibang sa ibang mga rider na na hindi alam yung ganitong klaseng sistema, kagaya nung tumawag sa akin na nangihingi ng pera para daw meron siyang pangbiyahe. So yun naman, sana naintindihan niya na talagang hindi talaga ako nagbibigay ng limos, hindi talaga, lalo na sa mga alam ko sa sarili ko na kayang gumawa ng paraan, di ba? Lalo na rider ka pa naman ng Lalamove,
So, ito yung paraan ko. Kung mapapanood mo to, ito yung paraan ko kapag wala akong pera. Ito yun, sir. Ayan, oh. Nakita nyo, negative ako sa top up. Ang linabas ko lang dito, yung ano lang, yung tawag nito, yung panggasolina lang. Yun lang, no? Wala nang iba. Tapos, mabiyahe tayo ngayon para makakuha ng top up. Ngayon, pag nagkaroon na tayo ng top up, sir, pwede na tayong bumiyahe ng regular booking. Okay, at pag bumiyahe ka ng regular booking, magkakaroon ka na ng cash on hand. O, di ba, ang dali? Madali lang talaga mga master kasi huwag nyo masyadong gawing komplikado yung ano, yung buhay natin dito sa pagiging rider, no? Wala kang pera, gusto mong bumiyahe, pwedeng gawa ng paraan 'yan. Kahit mga short booking lang, kumuha ka ng wallet na short booking. So, ganito ang aking ginagawa, no? Ipa-vlog ko na rin para makita mo at kung ano yung diskarte natin. So, ayan, nakakuha na tayo ng isang credit wallet. Ayan, nakita nyo, oh, credit wallet yan, di ba? Oh, tatakpan natin, baka ma-data privacy tayo. Ayan, oh. 121 pesos. Ang mapupunta sa wallet natin yan, 100. Okay. So, ngayon, syempre, wala tayong top up. Sayang naman kung ibabiyahe natin yan ng yan lang mag-isa. Syempre, kukuha pa rin tayo ng isa pang credit wallet. O, di ba? Tapos, tirahin natin yan. Ayan, kagaya niyan. O, dalawa na. So, dalawa na ang credit wallet natin ngayon, mga master. So, yan. Building B. Okay, Custard Cloud beside Furniture Republic. So, ayan. Tawag nito, sa Building B daw ng SM Sukat. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan kasi ano na yan eh, tawag nito, queuing service yan. Additional 70 pesos sila. Hihintayin natin sila sa labas, no? Okay, proceed na tayo sa ating second pick up. Pero tawagan muna natin. Hello sir, good morning po. Sa Lalabog po ito. Oo, in 2 to 3 minutes po nandiyan na po ako sa SM. Sir, wala kasing nakalagay na queuing service dito sa booking. Oo, pag ganun po kasi sir, kayo po yung pababa. Oo. Dito po sa sa Building B po ng SM Sukat po. So ayun mga master, pinaliwanag ko rin sa client natin na hindi tayo aakyat kasi hindi naka-queuing service. O ganun lang, i-explain nyo lang sa kanila na ayun na nga, tuloy tayo sa ating kwentuhan mga master. Pwede kang bumiyahe, no, nang wala kang pera dito sa Lalamove. Basta may gasolina motor mo. Ayan, diskarte lang mga master, tamang diskarte lang. Hindi mo kailangan, di ba, hindi mo kailangan manghingi, hindi mo kailangan, ayan, mag-message so kung kani-kanino para lang masabi na, ayan, gusto mong bumiyahe pero hindi ka makabiyahe kasi wala kang top up. Pwede naman. Dinesign talaga yung credit wallet para sa mga rider na medyo kinakapos, no? At yan po ang vlog natin. Ako rin, di ba, ganyan din ang ginagawa ko eh. Hindi ko lang sinasama sa vlog, paminsan-minsan lang. Pero kasi, so ngayon, dahil dun sa nag-message sa atin sa Facebook, nagkaroon ako ng idea para i-reveal na yung sikreto ko. Actually, hindi naman sikreto to eh. Para i-reveal na yung ginagawa natin kapag wala tayong top up, no? Talagang diskarte ko to mga master. Ganyan ang diskarte ko kapag wala akong biyahe, wala tayong vlog. Lumalabas talaga ako. Ganyan, katagagay nito, tanghali na, mag-alas 12 na. Kasi ang target ko naman, 2 o 3 lang credit wallet. So, ayan. At nagkaroon ako ng idea para i-vlog na rin to. No? Dahil dun kay sir. No, sir, kung mapapanood mo tong vlog natin, vlog ko na to, o kung talagang nanonood ka sa vlog natin, eto, para sa ito. No? Nakita mo, naggas lang tayo ng ng 150. 139 nga lang eh. Pero yan po yung na yan, gasolina na yan, magpo-produce na yan ng top up natin. Diba? Tapos yung top up natin, kikita na yan mga master bukas o sa susunod na araw. O kaya mamaya, pag sinipag ako, diba? Kasi ang vlog natin ngayon is
kukuha lang tayo ng pag-top up. So ngayon, meron na tayong double book. Sure na yan, meron na tayong top up mamaya pag drop off natin. Okay, yun na yun. I hope di mo masamain yung, yung sinabi ko sa'yo dun sa chat natin. Sa atin na lang yun, di ba? Naikwento ko lang sa ating mga viewers. So, negative 6 na kasi tayo. So, kasi bukas, abala pa itong mga master eh. Kung bukas pa tayo kukuha ng ng credit wallet, abala pa yun sa schedule natin na kuha tayo ng ilang booking lang, no? So, mas maganda na, hinihiwalay ko talaga yung yung pagkuha ng credit wallet dun sa regular na biyahe natin. Para hindi sayang yung natin, yung oras natin. Di ba? Alam niyo naman, tamad tayo mga master. Custard Cloud. Okay. Ano po ito, ma'am? Pagkain. Hindi naman po ito no? Ganito lang, no? Kailangan hindi nakatumba. Maluwag pa naman tong bag ko, kakalugto. Ito, patayo lang din. Ito, kahit nakahigang ganyan, okay lang. Kailangan nakatayo pa rin. Wala naman ibang laman to eh. Okay, so tuloy tayo sa ating So, yan mga master, meron na tayong double book na parehong credit wallet. O, diba? Ngayon, wala tayong makukuhang cash dito. O, wala kasi nga credit wallet, diretso to sa wallet natin. Pero, ayan, ito po ay magiging natin, puhunan para sa makakuha ng mga regular booking. So, kung wala kang pera, ayan pwede mo nang gawin yung ginagawa natin na yan, di ba? Magkakaroon ka na ng top up. Di ba? Pwede ka nang bumiyahe ng regular. Mako-convert mo na ngayon yan sa cash. Oh, di ba mga master, tama ba yung ginawa natin? O mali? Kasi yung isang nag-comment dito sa video natin na nakaraan, hindi naman daw natin ginagawa yan. Sa akin naman, hindi ko naman kailangan na tawag nito. Hindi ko na kailangan patunayan pa yan kung ginagawa natin o hindi. Kasi talaga naman kahit sino ginagawa yan eh. So yan mga master, tuloy na tayo sa ating drop off. Kasi dati, yan talagang minsan, di ba, walang laman yung GCash. Tapos pupunta ka pa 7-Eleven, magpapa-GCash ka pa. Tapos yung GCash mo sa 7-Eleven, di ba, may bawas yun. Minsan pag 100 lang yung pera mo, pag nag-GCash ka, mababawasan pa, magiging 90 plus na lang, 96, di ba? Edi kapos ka pa. Paano na lang yan? Di kulang sa pang top up. Mas pinaka-mainam na paraan para hindi ka na naglalabas ng pera. Ganito na lang. Okay, so yan po ang dahilan kung bakit lumabas ako ngayon at blinag ko tong natin. Itong ganitong ginagawa natin. So, ito lang siguro ang una't huli, no? Ipapakita natin sa inyo itong serye natin ng ganito na credit wallet vlog. Kasi nga, para dun sa mga hindi alam, tsaka dahil na rin doon kay sir na nanghingi sa akin ng pera dahil lalamove rider daw siya at di siya gusto niyang bumiyahe pero wala siyang pera. Ayan, hindi naman sa nagdadamot ako mga master, kasi ako hindi ko lang talaga ugali yung manghingi, diba? Kasi ang laki ng katawan ko, diba? Ang lakas natin. Gawa tayo ng paraan para para gawa ng, diba? Para gawa ng solusyon yung problema natin. Hindi naman sa lahat ng bagay, pero itong usapan natin applicable lang dito, no? Pag nanghihingi ka at may motor ka, nakakapag-drive ka naman, parang yun, parang hopeless na ba? Wala na ba talagang worst comes to worst, diba? Kaya pa rin gawa ng paraan yan. Mga bagay na madadali lang, hindi mo kailangan iaasa sa ibang tao. Ayun, sa akin lang, personality ko yun, personalidad ko yun siguro. Magkaiba tayo, baka ikaw hindi mo naisip na po pwede pala yun. Pero ngayon po, sir, ito, papakita ko na sa'yo at pinakita ko na sa iba rin yung ginagawa natin. So, after natin ito, meron na tayong top up. Pwede ka nang bumiyahe ng regular booking. Diba? So, magkakaroon ka na ng pera. See? I hope na-get mo yung yung point of view ko, no? Napaka simpleng intindihin lang.
malakas pa tayo, nakakapag-drive pa tayo, pwede ka pang kumita sa Lalamove. Eh, yung iba nga, disable eh, nagdi-deliver eh. Tapos tayo pang kumpleto, di ba? Learn natin paano i-survive yung yung ating pangangailangan, di ba? Paano gawa ng paraan sa malinis na paraan. Okay? So, yun po ang gusto kong ipaabot sa iyo, sir. Hindi naman sa pinapahiya kita kasi unang-una wala naman identity, di ba? So, kwento lang to. Ang totoo naman na nangyari. Pero, ayan. Pero, nung after naman ng usapan namin, mga master, sinabi naman niya, okay, thank you, okay. So, yun na ano naman niya. Wala naman siyang sinabing masama. Sa akin lang, parang, okay, sige. Gawa tayo ng vlog para sa ganun. Para at least alam ng iba. At saka para na rin to dun sa, nag-iisang basher natin. Ito para din sa iyo to, di ba? Hindi to big deal itong ginawa ko. Basic lang ito, mga master. Nakakabiyahe nga tayo ng matagal eh. Ito pa kayang lang. 'Di ba? 2 booking lang to o kaya 3. Nagkamali ako ng diskarte sa pagpasok sa kalsada. Okay? So, I hope meron kayong naiintindihan sa mga pinagsasabi ko, mga master. And marami pa akong gustong i-point out, pero pinaka moral lesson dun sa usapan namin ni sir na napakadali lang gawa ng paraan ng problema niya. Hindi niya kailangan mag-message o manghingi ng kung kani-kanino, 'di ba? Honest naman siya. Kasi niya bumiyahe sila Lalamove, pero tuturuan pa rin kita paano dumiskarte ng ng hindi mo kumbaga hindi mo gagawin na yung panghihingi kasi malakas pa tayo. Nagbibigay tayo pero hindi hindi sa mga ganong bagay na na alam ko sa sarili ko na kaya kong gawin yung problema mo. Kaya kong gawa ng paraan. At magagawa ng paraan. Kasi kung hindi mo gagawin to, yung etong diskarte natin, kung hindi mo gagawin to at mananatili kang sasabihin mo hindi ka makabiyahe kasi wala kang pera, katamaran na yun. 'Di ba? Isang katamaran na yun at mas lalo nakakainis yung ganun, mga master. Kasi mas marami mga tao nagsisikap para kumita ng kakarampot na salapi, 'di ba? At eto nga, nandiyan na, nakalatag na, pwede mo nang gawin. Pag hindi mo pa rin ginawa tong sinabi ko sa iyo, itong yan pinapakita ko sa inyo. Tapos idadahilan mo pa rin wala kang pera. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Diba? Okay, so magalit na ang dapat magalit sa atin. Masakit na katotohanan yung ganun, mga master. Kapag yung simpleng bagay hindi mo magawa ng paraan, paano pa yung mga malalaking bagay? Try mong resolbahin yung maliit na problema para sa mga susunod na problema, 'di ba? Na medyo mas malaki, baka ma-resolve mo din, no? At saka yung mga ganyang klaseng problema, mga master, nandyan kasi kaya nating yan lagpasan. And ipo-point out ko lang na walang permanente sa lahat, no? Walang permanenteng problema, lahat yan nasusolusyonan. So huwag kayong mag-worry kapag meron kayong mga pagkukulang o pagkakamali o problema, di ba? Kailangan mo lang mag-isip ng paraan, no? Gawa ng paraan. Mas challenging pa ngayon Gagawa ka ng paraan para sa malutas yung isang problema. At mas masarap sa pakiramdam kapag yung solusyon ikaw mismo yung nakagawa, no? Mas maluwag yun sa pakiramdam. At magiging motivation mo yun para mas lalong magpursige sa buhay. Di ba? Isipin mo, teka lang, nagawan ko ng paraan to, kayang-kaya ko. Magagawa ko pa rin ang susunod. Ganun na, magagawan ko pa rin ang paraan ng susunod. Kasi alam niyo naman, ang buhay ng tao, mga master, simula sa pagkapanganak natin hanggang sa pagtanda natin, punong-puno ng pagsubok yan. Diba? At lahat yan talagang habang buhay tayong gagawa ng paraan at habang buhay tayong kailangan mag-survive sa pang-araw-araw na pangangailangan. At wala pong tao sa mundo na walang problema.
'Di ba? Depende na lang yan sa pag-interpret mo ng problema mo. Ayun, wala lang. Nasabi ko lang kasi mga master, yun ang realidad ng buhay. Okay, so too much for that. Masyado na tayo maraming sinasabi. Sana mga master, tama yung pinasok natin, no? Baka kasi may entrance kasi sa kabila eh. Yun ang worry ko dito eh. So nandito na po tayo sa loob ng Marcelo Village. And malapit na tayo sa ating drop-off. So, magkakaroon na tayo ng top-up, mga master. Hello po ma'am, good morning po. Lalamove po, delivery po. Nandito na po ako ma'am sa, sa C8B. Tama po ba ito ma'am? Bayad na po, bayad na. O, confirm mo yung bill, tapos confirm to sender. O, confirm natin. Send. So, meron tayong ito na mga master po. O, tingnan natin yung wallet natin. Teka lang, kulit nilalamove eh. O, di meron na tayong 94 pesos. So, pwede na tayong kumuha ng regular booking. Diba? Ganun lang po, mga master. O, di meron ka ng magkakapera ka na. O, diba? Ganun lang mga master. Hindi nyo kailangan na manghingi ng pang top up sa iba. Kasi pwede namang gawa ng... O, yun. Nakita nyo na ang technique ni sa Luista kapag walang top up. O, ganyan lang po ang ginagawa natin mga master. Diba? Ngayon, meron na tayong top up. Pwede na tayong kumuha ng regular booking. Pero syempre, kukuha pa rin tayo ng credit wallet. Kasi nga, credit wallet day natin ngayon. Isa pang credit wallet, no? Tingnan natin, pag sinipag-sipag tayo, di ba? Malay mo. Anong oras tayo lumabas? Alas 11 na, o alas 12. Meron na tayong, may top up na tayo, dalawa. Diba mga master, basic lang. Credit wallet lang ang ang puhunan. At gasolina. Naggas lang tayo ng 140. Alam nyo, itong ginawa natin, biyaheng biyaheng mahina lang to mga master. Pero itong gumagawa sabay-sabay. Di ba? Credit wallet tsaka regular booking sabay-sabay. Di ba? Meron yung gumagawa. Pero kasi kung wala kang top up, hindi mo magagawa yun. Di ba? Nagkataon lang na may top up yun, kaya ginagawa nila yung sabay-sabay. So tayo naman, walang top up. Kaya puro credit wallet. Pero ngayon pwede na tayong kumuha. So ayan mga master, nandito na po tayo. Malapit na tayo sa ating drop off, no? Konti na lang. Konting-konti na lang, drop off na. At magkakaroon na tayo ng top up ulit. Wala na po ma'am. Nakalagay kasi dito paid by credit eh. Ano na po ito, pag bayad na po ito. Ewan ko lang po kung 109. Oo. Pero ma'am kasi yung yung delivery fee dito. Mamaya po pagpunta nyo kasi nakalagay po dito kasi paid by credit po ito, ma'am. So pag sinwipe ko to at inapprove ni Lalamove, hindi nyo na po kailangan bayaran. Pero pag ito po hindi inapprove ni Lalamove, babayaran nyo po. Dito lang po para makita nyo po. Ma'am, ito po, tingnan muna natin. Kasi naka po siya naka paid by credit yan. Ngayon pag in-arrive ko yan, drop off na. Picture na lang ako kahit sana para hindi kasi yung babae, yun lang ang binigay sa akin eh. So pag kinonfirm delivery ko yan, tapos start uploading, confirm completion. Pag ganyan po kasing paid by credit, wala nang babayaran yung yung confirm natin yung bill tinanggap nila, alam mo, ibig sabihin, wala na kayong babayaran sa akin. Opo. Pumasok na sa akin, ma'am Wala na pong babayaran. Ngayon, wala po. Ayan na po, pumasok na po sa wallet ko. Ngayon po, pag siningil kayo na lang magbayad sa kanya. Sige po. Opo. Wala na kayong babayaran sa akin. Kasi bayad na yan. Sino ba nag-book niyan, ma'am? Sino nag-book? Sino ang nag-book niyan?
O di abono sila sa akin. Ngayon, pag tinawagan nila ako na ano, bayaran nyo na lang sila. Sa kanila na kayo magbayad. Sa akin wala na. Wala na kasi meron na pumasok na Okay. O yun, be honest mga master. Just, thank you. Honesty is the best policy. Diba? Ganun lang po mga master. So, ngayon po ay pupunta na tayo sa ano pa ba? Ano tayong credit wallet? Meron na tayong 181 na top up isa pang credit wallet. Pabalik ng Las Piñas. Tapos uwian na to. Taguig Pasig. Diba, ang sarap ng ganito mga master. Ang sarap ng ganyan, meron kang routine. So, hindi bara-bara yung ginagawa mo, diba? Napakadali ng pagdi-deliver. Walang issue. Walang hassle, diba? Okay, so ayan, nandito na tayo mga master. Gray building. Mali. Opo, ako po si Hill. Ang bagal lang internet dito, ma'am. Shadow. Parang, ano po ito, ma'am? Sige. Pwede ko ba lagay dito sa harapan para hindi masip? Walang laman. Sige, dito na lang. Ano po ma'am? Las Piñas to, diba? Okay, JP Rizal Las Piñas. Okay. Flyover. Okay. Taga doon po ako Kaya kinuha ko rin Sige, ma'am. Pa-update na lang po. Papunta na ako doon. Pauwi na rin ako na-pick up na natin yung ating pangatlong credit wallet, no? Ngayon po, didiretso na tayo ng Las Piñas kasi baga yung dala-dala natin kasya sa bag Pero try natin makakuha pa ng double book, no? Isa pa. Mas maganda sana kung credit wallet lang din para bukas na lang tayo Sige, kuha pa tayo ng isa pang credit wallet mga master. Tirador tayo ng credit wallet ngayon. Tingnan muna, isa pa credit wallet. So, double book ulit, pabalik naman ng Las Piñas to, no? Ito po hindi na credit wallet kasi wala tayong makuhang credit wallet, so regular booking to. Sakto lang pang gasolina papuntang panggasolina, papunta sa atin, pabalik, tapos uwi na tayo. Ayan Anong oras tayo lumabas mga master? Alas 11. Alas 12 pa lang, mag-aalauna pa lang, 1:45, nakuha na natin yung goal natin, 4 na booking, no? Dapat 4 na dapat 4 na ang kukunin natin, 4 na credit wallet Ang kaso lang, wala na tayong makuhang credit wallet. Yung isa sobrang layo Ayoko nun bako or sa may Ayala. Negative, ayoko nun. So, ayan mga master, itong biyahe natin na to, mangyayari nito mga master, parang lang to, namasyal lang tayo, break even. Yung gasolina natin, binahe rin natin, itong kikitain natin dito sa isang booking natin, 157. Pang gasolina lang to. So parang lang, as in wala tayo ditong lugi, no? Panalo tayo dito. Okay, so ayan, pabalik na tayo ng Las Piñas. At syempre, walang kapagod-pagod, basic na basic yung biyahe natin ngayon, diba? 3 credit wallet mga master at isang regular booking. Sapat na yun bukas o kaya sa susunod na araw para kumita ng 1,000 yung na yan, yung credit wallet na yan. Pwede naman natin na ibiyahe na yan ngayon. Ang kaso lang ngayon, kita nyo naman ang weather ang pangit. Patay tayo dyan mga master, patay tayo dyan. Kapag ito hindi na tayo nakapag-record hanggang mamaya, ibig sabihin yan umulan na. Tamad na naman ako magsuot ng kapote. Hubad-hubad. Ay grabe, lakas na ito. No choice, kailangan natin magsuot ng kapote talaga. Mga master,
Ayan na, bumuhos na yung napakalakas na ulan. Buti na lang nagkapote tayo, hindi tayo tinamad. Kaso lang may nakalimutan ako. Yung medyas ko. Hindi ko natanggal yung medyas ko. Mabira oh. Punta na tayo. Malapit na tayo. Nandito na tayo sa Las Piñas eh. So malapit tayo sa ating drop off mga master. Umulan ka pa. Safe na ako. Nakakapote na ako. Pati lahat ng ating gadget. Safe na. So ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating malapit na tayo sa ating drop off. May ilang meters na lang. Malapit na. 400 meters. So ayan mga master. Complete na po ang ating booking. Ito, tingnan natin ha. Natin to. Arrived. Already arrived. So thank you po ma'am sa tip. Yan, meron tayong 50 pesos na tip. Hindi ko expect yon. So sa tip pa lang natin, meron na tayong tip na 100 pesos. Ayan, nakolekta natin 100 pesos. Tapos magkakaroon pa tayo ng regular booking na 157. So yun, magiging cold cash natin is 257 pesos mga master. And then may gasolina pa tayo. Tapos meron pa tayong top up. 4 na booking lang. Master, nandito na po tayo sa ating sa ating drop off. Ang kaso lang, itong drop off natin sa loob ng BF2 eh. So tatawagan muna natin siya kung saan banda dun sa BF para alam natin. No? Hello po. Ma'am, good afternoon po. Sa Lalamove po ito, ma'am. Ma'am, kasi po yung booking po nakapin lang po sa gate ng BF Resort. Tatanungin ko po sana kung saan po banda rito, kung papasok pa po ba ako sa loob ng BF. Eto na, last natin to mga master, last booking na natin to. 32 lot 34. Ayan, malapit na. Lot 32 lot 26. Ayun, tama ba? Sakto lang po, ma'am. Ayan pa. Okay. Ayan, salamat po, ma'am. Thank you po. Alright. So, ayan mga master. Okay na. Kompleto na ang ating mission, no? Nakuha natin yung ating goal na 4 na booking. So hindi natin nakuha yung 4 na credit wallet. Isang credit wallet lang yung 3 credit wallet lang yung nakuha natin. At okay na yan kasi uwi na tayo. Kompleto na ang ating mission dito sa Lalamove series natin. And pinakita ko lang po yung yung other side ng ating vlog. Ayan. So ayun, ganun lang ang aking ginagawa kapag wala tayong vlog sa Lalamove. Kumukuha lang tayo ng mga credit wallet, 2 o 3. Ayan, ngayon nga ito yung pinakamaraming kinuha natin eh. Pero okay lang kasi dapat 4 talaga eh. Pero okay lang kasi nga okay na yun. Quota na rin naman tayo sa credit wallet. So kanina -6 tayo mga master. Pero ngayon pag drop off natin lahat ay meron na tayong wallet na 318.40 pesos. So ayan, nakikita nyo 318. O diba? Teka. O diba? Wala tayong linabas na pera. Kumita pa tayo. Meron pa tayong top up, no? Yung gasolina natin nakuha rin naman natin yun, no? Kasi dahil dyan sa sa may tawag nito, dun sa regular booking, no? So yung regular booking natin pumalo siya ng rin 200 din, no? 200 pesos din. Kasi nagbigay pa ng tip yung yung pick up natin eh. So yung panalo booking natin mga master. Successful yung natin, yung game plan natin, no? So ngayon po, uuwi na po tayo. Syempre, ilang oras na tayo sa kalsada? 11, 12, 1, 2. 3 oras. Ayan. So yung top up natin, trinabaho lang natin ng 3 hours. Sobra pa, pat kasama na yung gasolina natin doon sa 3 hours. Alas 2 pa lang mga master. So ayan mga master,
Nakapag-decide na ako, syempre tapos na yung ating goal ngayon, na-achieve na natin in 3 hours, 2 hours, 2 hours and 30 minutes. 11, 12, 1, 2. 3 hours pala, sorry. Alas 2 na eh. So, 3 hours. Nakuha natin yung goal natin. Kasama na lahat. Meron na tayong gasolina, meron na tayong top up. So, okay na yun mga master. So, tayo po ay uuwi na. O yan, so payo ko dun sa mga namumroblema sa kanilang pang top up kasi wala silang budget. No? Ayan na po ang ang gawin nyo. Ganyan sa ginagawa natin, 'di ba? Buha kayo ng ng credit wallet. Pwede naman pa isa-isa lang tapos pag drop off mo tsaka kumuha ng regular booking, no? Kung gusto mong kikita ka. Sa akin kasi ganyan ang ginagawa ko. Iba naman sa akin, puro credit wallet muna. Tapos sa ibang araw na yung yung regular booking, 'di ba? Para dire-diretso lahat puro cold cash. Ayan. Right? So, yun lang. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama rito sa ating maiksing vlog, no?